Ang ipapakita ko po sa inyo yung pag-run ng JB generator na ang ipoprocess niya para ma-reverse natin yung mga savings interest na na-compute sa mga dormant accounts sa savings ng mga miyembro. So, ito yung JB generator na program. Para magawa natin yon, kailangan natin ma-set up muna yung muna yung project, select nyo muna. Then yung period, kung alin yung year na ipoprocess nyo yung data. Tapos i-click natin itong include members with account status. Tapos sa select an account, piliin natin yung savings deposit account, no? Tapos sa set condition, piliin natin dito yung inactive na option. Tapos i-click natin itong button na set inactive conditions. Tapos nandito na tayo sa settings for checking dormant savings account. Ngayon, ang ginagawa nito, ito yung mga parameters para malaman ng program kung paano niya ipoprocess yung dormant accounts ng mga miyembro. So, unang-una yung range ng date natin, no? I-input natin yung, let's say, from January to March ang kailangan nating maipa-check sa system, no? I-buy natin yung date nito, January 1. Sample lang to, no? In 2005. Tapos hanggang March 31, let's say, ang papacheck natin. Then itong option na reverse JB savings interest, i-click natin. Once na na-click nyo, mapupuno nyo na itong service fee na frame na group naka-disable na. Hindi na natin kailangan ito. So dito sa reverse JB savings interest, i-select natin yung savings deposit account, kung anong account yon. So usually nasa 2 yun, beginning start sa 2, savings deposit. Tapos interest, savings interest expense, no? Select din natin yun. Karaniwan yun nasa 5 kasi expense yun. Ayan. Once na select na yung mga account niya yan, i-input naman natin yung JB with savings interest. So bago natin gawin to, ang assumption natin nag-compute na kayo ng savings interest sa co-op accounting, no? So nagkaroon na ron ng JB date at saka JB number. So sa example na to, meron akong na-create na computation ng savings interest. Ang JB date niya is March 31, 2005, saka JB number niya is 99. Meron na ron sa sistema. Tapos may command button dito na check JB. Kiklik nyo lang to, makikita nyo na si-search ng program kung merong existing na ganun JB sa co-op accounting. So sinasabi rito na JB document record found, no? Tapos yung explanation ng JB madi-display dyan. Sa case na to, wala kasing nakalagay na explanation, so okay lang. Click natin yung okay. So base dun sa check JB na button, na-confirm na natin na existing na talaga yung JB na kung ano yung ating savings interest on savings deposit computation. So click na natin yung okay para ma-save na itong mga parameters na to. So once naka-set up na yon, click natin yung next. Tapos i-click nyo na yung run para mag-process na yung system. So ang ginagawa ngayon nito, iniisa-isa nyo yung mga miyembro tsaka yung savings deposit account niya. Ang pinoprocess niya yung transactions ng ating OR at saka CB. Sa OR, CB lang ang ini-scan niya kung meron dong credit entry sa savings deposit account. Considered as deposit transaction na yun kapag may nakita siyang credit entry dun sa OR at saka sa CB documents. So ito na, malapit na tayong matapos, 95% na. Pagkatapos nitong processing na to, lalabas na yung table natin. Ayan, click natin yung okay dito sa processing completed successfully. Ayan, makikita na natin yung mga dormant na-identify niyan dormant accounts tong mga to. So
Ang total niya is 1.7. Yan, balance yung total. Katapos nito, pwede natin ma-generate yung report para later on i-verify nyo kung okay yung result niya. Ayan. Ito yung dulo niya, balance yung transaction. Pagka na-verify nyo na okay na talaga, pwede nyo nang ma-post yung transaction. Kaya lang, before posting, ipakilagyan nyo lang ng explanation dito to reverse kahit ano, no? So, nasa sa inyo na to. Sample to reverse savings interest. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng JB number. Let's say 399. Tapos, yung date nya, kung kailan nyo gustong i-post. Say April 1 or March 31. Ayan. Then click nyo yung next, tapos may enable yung post JB. Click natin yung post JB para ma-post na yung transaction. Ayan. Pagkatapos po natin i-post yung na-produce na JB na to, ititignan natin sa Co-op Accounting. Meron na akong nagawang sample na ganito. So, i-cancel, close na muna natin yung JB generator. Tingnan natin sa Co-op Accounting para ma-verify kung talagang na-produce yung JB na yun. So, verify lang tayo. Kailangan sa Co-op Accounting i-select natin yung tamang period and bago tayo mag-verify. Ayan. Meron akong sample na nagawa. Itong sample na to makikita natin doon sa savings account. Ayan. Nalagyan siya ng in savings interest na computan siya. Kaya may credit entry. Tapos, yung ginawa nating adjustment kanina sa JB generator, dinebit natin uli para mawala yung, kasi dormant account siya, no? Nakikita natin dito, walang transaction from January to March. Kaya dormant account siya. So, ganun po ang pag-verify nung dormant accounts. Resulta ng dormant accounts. Ayan. Kung may problema ho, tawag lang ho sa TechWorks Software sa office namin sa 534-4846. Thank you.